Good morning, good afternoon, and good evening to everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We now meditate on diary entry number 880. My union with the dying is still as close as ever. Oh, how incomprehensible is God's mercy that the Lord allows me, by my unworthy prayer, to come to the aid of the dying. I try to be at the side of every dying person whenever I can. Have confidence in God, for He is good and inconceivable. His mercy surpasses our understanding. Ang pakikipag-ugnayan ko sa mga naghihingalo ay malapit pa rin kaya ay malapit pa rin kaya ng dati. O napakalalim ng awa ng Diyos upang magpahintulutan ako ng Panginoon sa pamamagitan ng hindi karapat-dapat kong panalangin na tumungo sa nangangailangang kalulong naghihingalo. Pinipilit ko laging nasa tabi ng bawat naghihingalo sa abot ng aking makaya. Manalig lamang sa Diyos sapagkat siya ay mabuti at di maaarok. Ang kanyang awa ay lagpas sa ating pangunawa. So again, Faustina is still confined in hospital in Pratnik. Because she was in the hospital, mas malapit siya, hindi maaaring mawala yung patay or naghihinga. Diyan, kasi kaya nga sila nasa hospital, may sakit, or nasa tulo na. Karaniwan naman sa atin, basta, halimbawa, inatake, rin sa hospital. Kahit na nasa bahay, alam nating may sakit, alam nating mamamatay na. Kapag dumating na yung moment mismo na yung nasa throes, na yung tinatawag na sa throes, pag ano na kanyang yung proseso ng kamatayan, dinadala pa din natin. Minsan nga, iniisip ko, na-observe ko na bakit pa kailangan dalhin pa sa ospital? Alam mo nung wala na, no? Nung tinatanong ko yung mga taong gano'n, bawa yung mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko na may ganun situation na dinadala pa rin sa ospital kahit alam na wala na. No? Bakit dinadala pa? And actually, yung nanay ko din nasa bandang huli na. Kasi hindi na nga namin dinadala sa ospital dahil alam namin na kung dadalhin pa namin sa ospital, baka hindi na namin makita because that was COVID time eh. But she did not die of COVID. Talagang before the pandemic pa lang na-hospitalized na. Akala namin mawawala na. And then, uh, COVID, pero yun talagang chinaga ko, no, ako in particular na alagaan kasi ayaw mga dalhin sa hospital despite the suggestion of the doctors na i-confine. Kaya lang kasi mabigat ang confinement ng araw ng mga panahon ng COVID eh. Kailangan may magbabantay. Pareho kayo nakakulong. So parang ang hirap, inconvenient for both of us. Lalo na sa nanay ko kasi siya ayaw na niya talaga mag-hospital dahil alam niya maghihina siya. Talaga naman po eh. Nung nagkasakit siya na na-hospital, first time na nakahaba-haba before the pandemic, 2019 yun. Sa hospital, hindi naman ganun katindi ang ano kasi sinabihan siya na i-confine, i-confine. Lalo siyang nanghina dahil sa napakaraming ina-administer na gamot. So, yun yung hindi kinakaya ng matatanda eh, napakaraming gamot. Pinipilit namin na may uwi na. Nung naiuwi namin, lumakas naman na kasi na nakalakad, nakakapagtinda pa ng mga time na yun. Pero nung siguro mga 2020 pa din, another part, grabe, bumalik ko na yun na, kasi hindi na naman talaga yun na matanda na alam na natin. Pero the first, during the pandemic, talaga, kasakit na naman, bumagsak na naman kasi diabetic siya, tapos, uh,
may swelling na yung kanyang tiyan. We decided, ako mismo sabi ko, hindi na dadalhin sila sa hospital kasi may hindi na makalabas ng buhay, makatabo na nga. So, chinaga ko yun for 2 years. Actually, hindi lang 2 years. Oo nga, 2 years, 2021. Nung last moment na, parang awang-awa ka na, nasa throes na ng death throes ang tawag. Sabi ko, dali na sa hospital. Kahit pala ako, posisyon na magdadali. Pero nung ano na yun, baka kasi ano pa, nakakaawa na din. Pero hindi na rin nadala sa ospital kasi nga ang hirap magpa-confine lalo na 2021. Siksikan. Bago ka makakuha ng slot, talaga maghihintay ka rin. So, hindi na nakakuha kami ng ambulance, pero may ambulansya. Yan ho ba, may ano na, may siguradong kwarto. Sabi namin, i-chance pa rin. Eh, huwag nyo na hong dalhin. So, hindi sila, kahit sila yung hindi na kami tinulungan. Dumating, pero nahirapan po tayo dito ipapasok. Wala mga following day naman, nag-ano na rin. Nakaisang araw at kalahati. So, yun pala, no, pag mga ganun, dadalhin mo pa rin sa hospital. Kahit alam mo wala na. So, in the hospital, talagang marami iba. Dead on arrival na nga eh, kasi pinilit pa rin natin dalhin. Dead on arrival na. Iba naman, nakakonfine na talaga ako patapos. Tapos doon na talaga inaako. Kaya maraming mga kaluluwa na doon na sa ospital. Doon na talaga inaabot. Imposible ang isang ospital na walang namamatay. So, I think ng mga panahon na yan na nandun si Faustina sa hospital, lahat ng mga kaluluwa doon na lumilisan, dumadaan sa kanya. Ibig sabihin, humihingi ng tulong sa kanya. Meron kasi nga kasi time connection, the souls, the souls. Ako, naniniwala ako na I had this office mate who passed away. Bago siya nag-pass away, galit talaga siya sa akin. Parang, bakit ako yung naging coordinator, yung gano'n. So, there was a question on, ano ba't nag-hire pa ng bago, yung gano'n. So, all throughout our uh, working relationship, hindi maganda yung ano niya. But she was assigned in the province in one of the areas. Ako naman sa national office. Nung nagkasakit ako noon, kasi doon ako inabutan ng yung pagkabulag. Ilang months akong naging partially blind. Nandun na ako sa proseso. Talaga iniisip ko, she had a role in what I was experiencing. Tapos nalaman ko na lang na inatake siya. She was in Manila. Bigla na lang during the meeting, kasi dinala sa hospital kasi inatake. As hindi na siya nakarecover. Siguro parang isang araw lang siya doon sa hospital. Uh, namatay din. But I didn't know that because I was on indefinite leave kasi nga partially blind. And that night, when she was at the death throes, napaniginipan ko siya. Hindi ko na matandaan ngayon kung ano yung eksakto ano ng panaginip. But I put that in the diary. Like, para lagi ko pwede ano. Kaya lang, ngayon ko lang naisip lang. So, hindi ko yung retrieve. I was connected with her. Alam ko kung ano nangyayari sa kanya. I mean, hindi ko pala alam, no? Pero, she visited me. She was in my dream. She was asking for help. Parang ganun. And then, nung nagising ako, because it was a dream. So, nagising ako. Iba naman oras nagising. Basta nagising ako. Dahil she was asking for help. I prayed for her. Nag-chaplet ako. But I didn't know that she was in the hospital, that she had an attack, heart attack. Because I prayed for her. And then, yun nga, that morning, ano na, no, not yet that morning. Nung gabi pa lang din, madaling araw yata yun, nakita ko na parang sa poste,
sa Facebook post kung ano nangyari. So, sabi ko, oh, ayun pala. So, yung connection namin, kahit na galit siya sa akin, at ako hindi mo na ako galit. Kasi alam ko alam ko yung repercussion kapag galit ako sa kanya dahil na ginaganan ako. At the last moment, the soul, kahit ka pala galit, alam niya kung kanino siya lalapit. Because she knew naman that I am a devotee, ganyan. Kasi ito lang 2018 lang, 2019 lang yun eh. Kaya, alam niya, sumisimba ako lagi, araw-araw, ganyan. And alam niya, nasa devotion of divine mercy. During her last moments, sa akin siya, nagparamdam. Biruin mo na, galit siya sa akin, pero sa akin siya humingi ng tulong. Diba? Yun lang, no? Nung namatay talaga siya, yung mga friends niya, yung mga kasama namin sa opisina na very loyal to her, galit sa akin talaga. Ah, pero kung alam lang nila na yung kaibigan nila, sa akin pa rin talaga. Kasi wala namang yung mga kaibigan niya. Wala akong may tutulong sa kanya. Hindi natin ina-underestimate, but they knew nothing about praying for souls. Siyempre, iiyak lang sila na gano'n ang nangyari. But for us, hindi naman tayo iiyak lang for the purpose na yung kapag namamatay. We pray for the souls. Yung sabi ni Faustina that she was as close as ever to dying. Sa akin, ganun din. Mas ano nga lang sa kanya kasi talaga yung mga souls kasi very sensitive siya would really ask for her help. Hindi niya kilala. Yung mga nasa ospital, di naman niya kilala yun. Pero malalaman lang niya na lalapit sa kanya yan. Tapos yun nga sabi niya in the previous entries, ibang gagawin niya. Titingnan niya yung kanyang orasan, yung kanyang relo. Meron siyang, ano na meron siyang orasan, relo or watch. And then, i-record niya yan. The following morning, pag ano niya, makikita niya may mamamatay, ganyan, or may magsasabi na gano'n, itatanong niya, i-validate niya anong oras nagsimula yung death throes, sasabihin ng nurse or anyone there na ganitong oras. So, she would be able to validate that it was the soul that she prayed for last night, kung gabi. So, ang laki talaga na itutulong natin. Especially we, tayo mga devotees who are really conscious about it. Kaya sabi ko yung mga tao na, yung mga friends itong kasama ko sa trabaho na galit sa akin, ganyan. Merong isa talaga doon, isang gay, talaga galit na galit sa akin. Talaga hindi ako binati nung pagpunta ako doon sa week. Kasi sinisisi niya sa akin. Mahirap naman mag-explain, no? Pero bakit ako sisisi? So, uh, sabi ko sa sarili ko, at the end of his life, sa akin pa din siya, sa akin pa din siya tatawag to save him, to pray for him. No? Hindi out of pride, no? Hindi pagmamayabang yun. Kasi kung pagmamayabang yun, hindi ko na ipagdadasal. But the point is, sa atin, because we know how important it is to pray for the dying, huwag nating ipagpaliban. When someone would text us asking for prayers sa hospital, hindi mo alam no? Baka yun na yung last moment ng tao kaya ka nga tinext. Tayo lalo, meron tayong GC. Meron tayong mga means para malaman yung offer a prayer. Wherever you are, stop to the chaplet and offer the chaplet for that soul. Kahit isang round. But when you feel you still have the time, another round of chaplet, gawin natin kasi isa yan sa ating isusulit sa Panginoon. Kapag orasan natin, ilan yung kaluluwa na iligtas natin. Napakalaga. Telling every one of you listening right now, it is really very important to pray for the soul. Hindi mo malalaman na kung gaano importante ito kasi hindi naman natin alam kung anong nangyayari sa soul
after we pray for that. But definitely, there is an effect. There would be an effect. Kasi bababa yung liwanag, i-invoke natin ang intercession ni Jesus. Definitely bababa ang liwanag for that soul. And whatever it is that the soul is going through at that very moment, kung nalilito siya, kung yung decision niya, kung natatakot siya, because all his or her life, the soul was not able to do so many things that the Lord was expecting of that soul. So baka at that moment, isip parang gagawin niya. Our prayers will do the work. Again, hindi natin alam kung ano magiging epekto. But definitely, our prayers will do something for that soul. And at the end of our life, magkikita naman tayo ng soul na yan. Eh. They will be the ones who would be welcoming us. Wala na yung mga nailigtas natin. Tayo, sila mismo mag-welcome sa atin. Welcome. Welcome to this new world. Parang sila pa yung sasalubong. And then, pag may mga confetti, no? But the confetti is light. Imagine mo yung light. So, hindi mga non-biodegradable confetti na pinapala natin, sabog natin. But they would be the ones who would be welcoming us at the other side. And doon sila makapagpapasalamat sa atin. Kapag nagkita-kita tayo, doon salamat pwede dahil sa panalangin mo kahapon na kung ano nang pili. Parang ganun ba, no? Just to dramatize it. But again, have confidence in God, for He is good and inconceivable. His mercy surpasses our understanding. Ganun kalaki. Tayo, magiging daan lamang o channel lang. And it is up to God kung anong gagawin niya. But because of our pleading, yung ating pagsusumamo, His mercy surpasses our understanding. So expect that the soul will receive whatever it is that the soul is worthy of. Wala namang hindi worthy actually sa awa ng Diyos. Lahat ay karapat-dapat sa awa ng Diyos. Dahil yun nga yung gusto niya, diba? Lumapit sa Kanya. Kahit ang pinakatalamak na makasalanan, makatatanggap